Nagsimula ang manhwa na ito sa isang lalaking may pilak na buhok na kumakalabit ng gatilyo. Isang medyo may edad at matabang ginoo ang tinamaan ng bala diretsyo sa dibdib. Sumigaw ang kanyang mga tauhan, tinatawag siyang Boss Chow habang bumabagsak siya sa lupa. Agad na gumanti ng putok ang isa sa mga bantay. Napuno ng bala ang katawan ng lalaking may pilak na buhok. Habang nakahiga sa lumalaking lawan ng dugo, may isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Ang pinakamakatarungang bata sa mundo ay lahat ay may isang buhay lamang. Nabuhay si Cao Shu sa karangyaan sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, namatay siya sa kamay ng isang taong dati niyang itinuring na walang kwenta. At gaano man karami ang kanyang yaman, kahit pa kayamanang kayang tapatan ang mga bansa, hindi siya nito maililigtas ngayon. Sa bingit ng kamatayan, nakaramdam ng mapait na ginhawa ang lalaking may pilak na buhok. Kahit paano, naipaghiganti na niya sa wakas ang kanyang mga magulang. Pero talagang malupit ang tadhana. Halos lahat ay kinuha nito sa kanya. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, isang isipan ang patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Tumanggi siyang sumuko. Bigla, dumilat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa kanyang kama, parang isang taong kagigising lang mula sa isang bangungot. Natigilan siya dahil sa kanyang alaala, kapapatay lang sa kanya ng mga bodyguard ni Cao Shu. Nang tumingin siya sa paligid, kakaibang pamilyar ang pakiramdam sa kwarto. Ito ang maliit na lugar na tinitirhan niya noong estudyante pa siya. Doon pumasok sa isip niya ang isang nakakagulat na ideya. Muli ba akong isinilang sa nakaraan? Mabilis niyang binuksan ang telebisyon. Nagpapakita ang balita ng isang malaking anunsyo. Isang fully immersive virtual reality game na tinatawag na Conviction ang kalulunsad lang ng open beta nito. Nang makita niya ang balita, kumabog ang kanyang puso. Kabubukas lang ng mga server ng Conviction, ibig sabihin ay talagang nakabalik siya. Ang pangalan ng lalaking may pilak na buhok ay Nian. Kinuha niya ang isang picture frame sa tabi ng kanyang kama. Sa loob nito ay isang litrato niya kasama ang kanyang mga magulang. Sa panahong ito, ang kanyang ina at ama ay nagnenegosyo sa border, nagbebenta ng isang strategic metal na tinatawag na plutonium. Binili ito ng estado sa presyong daan-daang beses na mas mataas kaysa sa normal. Dahil doon, kumita ang kanilang pamilya ng napakalaking yaman. Kalaunan, nagbukas ang kanyang ama ng isang kumpanya ng metal smelting, at mabilis na yumaman ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw. Nang magnegatibo 25 si Nian, gumuho ang lahat. Umatake ang Shihong Financial Group. Ang mga kamag-anak at business partner na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay sinuhulan ni Cao Shu at kinalaban sila. Naranasan ng kumpanya ang matinding pagkalugi at kalaunay na bangkarote. Uminom ng lason ang kanyang ama at tinapos ang sariling buhay. Nagkasakit ang kanyang ina dahil sa pagkabigla at namatay sa kalungkutan hindi nagtagal. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi rin inosente si Nian. Ang paglaki sa yaman ay nagpatamad sa kanya. Sinayang niya ang kanyang mga araw sa walang ginagawa. Nang gumuho ang lahat, wala siyang kasanayan, walang plano, at walang paraan para makatakas. Kaya sa huli, pinili niya ang pinakamatinding paraan, ang mamatay kasama si Cao Shu. Ngunit ngayon, binigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, isinumpa ni Ian na hinding-hindi na niya muling iwawala ang lahat. Ngunit ang hindi pa niya napagtatanto, ang pangalawang buhay na ito ay magsisimula sa loob ng mundo ng Conviction. Ang Conviction ay isang cross-era holographic game na nagbabago sa mundo. Hindi mabilang na mga financial group ang pumasok sa mga sumunod na taon, at ang financial group ni Shu ay nagsimula rin sa pag-angat nito mula sa Conviction. Mabilis na naging pangalawang mundo ng sangkatauhan ang Conviction. Sa nakaraang buhay niya, isa rin siyang level 180 plus na Great Thief. Tinignan niya ang kanyang telepono para sa petsa, at nakasaad dito ang 07 paghahati 25 paghahati 2025 na nangangahulugang 7 araw pa lang bukas ang Conviction. Dahil dito, naisip niyang may oras pa siya. Sa sandaling yon, ang pinakamataas na level sa leaderboard ng laro ay dapat level 5 pa lang. Dala ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, kaya kaya niya silang habulin. Naniniwala siyang ito ang kanyang magandang pagkakataon na baligtarin ang sitwasyon mula sa isang desperadong kalagayan. Kung tama ang pagkakaalala niya, mayroon pa siyang kaunting ipon, sapat para makabili ng pinakamababang level na game helmet. Determinado siyang maghiganti kay Shu, na sanhi ng pagkasira at pagkamatay ng kanyang pamilya. Isinuot niya ang kanyang jacket, determinado na baguhin ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, nakuha niya ang helmet. Kahit na 7 araw na siyang huli sa iba, ngunit bilang reborn, lalampasan niya ang lahat ng kalaban na may lakas ng kidlat at lalakad patungo sa tuktok ng Conviction. Isinuot niya ang helmet. Pumasok siya sa Conviction at pinapili ng kanyang bansa. Nahahati ang Conviction sa 3 paksyon. Ang Lawful Good Light faction ay binubuo ng Greenland Empire at ng Saturn Empire. Ang Greenland Empire ay isang bansa ng mga tao na pinamumunuan ng isang konseho ng mga nakatatanda. Ang Saturn Empire ay isang bansa ng alyansa ng mga tribo na binubuo ng mga dwarf, beastmen, at elf. Ang Lawful Dark faction ay binubuo ng Demon Descendant Tribe at Undead Tribe sa ilalim ng isang chieftain dictatorship.
Panghuli, ang mga taong mapagmahal sa kapayapaan ay maaari ring piliin ang Giant Tribe ng Lawful Good Neutral Faction. Sa huling buhay niya, pinili niya ang Wine Thief class ng Greenland Empire. Sa dami ng taon ng pagsisikap na ibinuhos niya, alam niya ang lahat ng skills at class quests ng Wine Thief. Kaya ang pagpili muli sa Wine Thief ay magbibigay daan sa kanya na gamitin ang pinakamalaking bentahe ng muling pagkabuhay. Na-detect ng system na pinili niya ang Wine Thief class. Dahil dito, pinili niyang isilang sa Greenland Empire. Sinabihan siya ng system na pangalanan ang kanyang karakter. Pinili niya ang pangalang Nian. Naging matagumpay ang pagpapangalan at nagawa na ang kanyang karakter. Pumasok siya sa laro sa Greenland Empire, Carol City. Ipinakita sa kanyang status panel na ang kanyang class ay Thief sa level 1. Mayroon siyang 6 na strength, 8 agility, 5 defense, 4 na intelligence, at 80 health points. Natutuwa siyang bumalik na ang pamilyar na pakiramdam. Nagpasya siyang magdagdag ng 3 puntos sa strength at 2 puntos sa agility. Sa huling buhay niya, mali ang pagdagdag niya ng puntos na nagsayang ng maraming oras niya sa pag-level up. Siniguro niyang hindi siya maliligaw ng landas sa pagkakataong ito. Ang teleport point ng Carol ay kayang magpadala ng mga player sa iba't ibang lungsod, bayan, at nayon. Isang level 3 arcane mage ang malakas na nagbebenta ng isang top quality level 0 na whiteboard dagger. Ang dagger ay may 2 attack points na 1 puntos na mas mataas kaysa sa beginner dagger. Ang presyo, 2 copper coins lang at 3 na lang ang natitira sa kanyang stock. Agad na nalaman din iyan kung ano ang nangyayari. Sa Rocktown, ang mga ganoong whiteboard dagger ay binebenta sa halagang 1 copper coin at libre lang ang pag-teleport doon. Sa dati niyang buhay, naloko siya sa parehong paraan at bumili ng isa para lang malaman sa huli na na-scam siya. Pero ngayon, buo pa ang lahat ng kanyang alaala, mas alam na niya. Sa malapit, isang level 3 na Imperial Guard Paladin ang nag-aalok ng mas interesante, isang stealth skill book sa halagang 6 na copper coins. Ilang mga player ang nagtipon sa paligid niya. Gusto nila ang skill pero masyadong mataas ang presyo. Pati ang atensyon ni Ian ay nakuha nito. Lumapit siya at tinanong ang nagbebenta kung magkano ito. Inulit ng paladin na ang bawat stealth skill book ay 6 na copper coin. Para sa isang thief, ang stealth ang pinakamalakas na skill sa simula ng laro. Talagang napakahalaga nito. At may naalala rin si Ian mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa Wildcat Monster Zone ng Tracktown, mayroong isang nakatagong ball. Ang skill na nakatago sa loob ng ball na iyon ay maaaring lubos na pabilisin ang pag-level up. Puno ng level 5 na mga halimaw ang lugar na yon, at sa ngayon, karamihan sa mga manlalaro ay nasa level 2 o 3 pa lang, na nangangahulugang wala pa dapat nakakatuklas nito. Mahinahong sinabi ni Nian sa paladin na ibigay sa kanya ang libro ng libre. Bilang kapalit, sasabihin niya sa kanya ang isang sikreto, isang paraan para makapag-farm ng higit sa 12 stealth skill book sa loob ng isang araw. Agad siyang sinabihan ng nagbebenta na lumayas. Hindi niya basta-basta ibibigay ang isang skill book sa kung sinumang palamunin. Ngunit hindi mukhang nababahala si Nian. Sinabi lang niya sa lalaki na huwag magmadali. Dahil kung tama ang hula niya, ang mga stealth book na yon ay na-farm mula sa mga fallen shaman sa Lingtown. Natigilan ang paladin. Tinitigan niya si Nian ng may gulat at itinanong kung paano niya nalaman iyon. Mas lumayo pa si Nian. Mahinahon niyang ibinunyag ang eksaktong coordinates. 2-2-3-8-5, 2-1-3-3-8, 2-3-3-2 Ngayon, tuluyan ng natulala ang nagbebenta. Hindi lang mga halimaw ang alam ng lalaki. Alam niya pati ang mga coordinate. Saglit siyang nag-isip kung nagsasabi nga ba ng totoo ang kakaibang level 0 player na ito. Ang pinakanakalito sa kanya ay ito. Paano malalaman ng isang taong hindi pa nagle-level up ang isang bagay na napaka-espesipiko? Matapos pag-isipan, nagpasya siyang sumugal. Isang stealth book lang naman yon. Kung totoo ang impormasyon, madali siyang makakapag-farm ng 3 libro sa isang araw. Tinanggap niya ang trade request. Inabisuhan ng system si Nian na ang manlalarong si Flying Stone ay nakipagpalitan ng item sa kanya. Tapos na ang usapan. Sinabi ni Ian sa kanya na pumunta sa 2-2-3-8-5-2-1-1-1-2-3-2-2-2 at manghuli ng mga fallen shaman. Malapit ang lokasyon sa kampo ng mga fallen shaman, at kung maayos siyang magfa-farm, makakakuha siya ng higit sa 12 stealth skill book sa isang araw. Nasabik si Flying Stone at agad na naghandang subukan ito. Bago umalis, may isang bagay pa siyang ipinaalala kay Nian. Ang mga fallen shaman ay maaari ring mag-drop ng Night Owl's perception skill. Kung makakuha siya ng anumang sobrang kopya, dapat siyang magpadala ng isa sa kanya. Mabilis na tumango si Flying Stone. Hanggat totoo ang impormasyon, nangako siyang ipapadala niya agad ang skill kapag nag-drop ito. Naglakad naman si Nian papunta sa teleportation circle. Ngayong nakuha na niya ang stealth, oras na para sa susunod na hakbang, ang pagbukas ng mga nakatabong bowl. Dumating siya sa Tracktown. Natutunan na niya ang skill na stealth. Pinahintulutan siya ng stealth na pumasok sa isang estado ng pagtatago ng presensya, na nagpapahirap na siya ay matuklasan. Gayunpaman, mas mataas ang level ng kalaban, mas madali para sa kanila na maramdaman siya.
Inactivate niya ito. Mabilis siyang tumakbo sa mga kalye. Walang nakapansin sa kanya. Lumabas siya ng syudad at dumiretso sa gubat. Di nagtagal, nakarating siya sa Wildcat Zone. Mayroong isang level 4 na one-eyed wildcat kasama ang ilang level 2 na pusa na gumagala sa malapit. Nakapatong ang bowl sa sanga ng puno. Sa conviction, ang mga treasure chest ay may ranggo mula puti, pilak, ginto, dark gold, hanggang sa legendary. Mas mataas ang ranggo, mas maganda ang mga item sa loob. Ang mga item sa loob ng bawat bowl ay nakatakda na. Kapag may kumuha na nito, mawawala na ang bowl magpakailanman. At tulad ng naalala niya, nandoon pa rin ang nakatabong silver chest sa Wildcat Zone. Wala pang kumukuha nito. Kahit na isa itong level 5 na Wildcat Zone, ang isang level 0 na manlalaro na tulad niya ay walang-wala talagang laban dito. Ngunit may isang bentahe. Kahit mamatay pa siya, hindi siya mawawalan ng anumang experience o equipment. Inactivate niya ulit ang stealth, tapos sumugod siya pasulong. Ang kasalukuyan niyang stealth ay tumatagal lamang ng 2 minuto, at ang pagbubukas ng bowl ay nangangailangan din ng oras, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngunit bigla, may naramdaman ang isa sa mga wildcat at sumugod sa kanya. Hindi siya pwedeng masyadong lumapit sa kanila. Kung gagawin niya yon, agad siyang matutuklasan. Mabilis siyang nag-somersault at halos hindi na iwasan ang atake. Pagkatapos ay maayos siyang lumapag sa lupa. Nang walang sinasayang na segundo, tumalon siya papunta sa sanga at binuksan ang bowl. Pinilit niyang manatiling kalmado dahil maaaring masira ang kanyang stealth anumang oras. Dahan-dahang nagbukas ang bowl. Lumipas ang 27 segundo. Sa wakas, bumukas ito. Nakahina ng maluwag si Nyan. Ito ang unang hakbang sa kanyang perpektong landas sa pag-level up. Sa loob ng bowl ay isang skill book, ang Vital Strike. Isang malakas na skill na tinatarget ang vital points ng kalaban na nagdudulot ng karagdagang pinsala. Simple lang ang epekto ng skill pero nakamamatay. Kapag tinamaan ang isang vital point, nagbibigay ito ng 150% na damage. Cooldown 30 segundo. Gayunpaman, ang skill ay para lamang sa 3 klase, Thief, Warrior, at Paladin. Kinumpirma niyan na ang laman ng bowl ay talagang Vital Strike. Isa itong top-tier na skill ng Thief na maaaring matutunan sa level 0. Gamit ang skill na ito, ang hirap ng pag-level up sa simula ng laro ay mababawasan ng kahit kalahati. Natutunan niya ang Vital Strike. Pagkatapos ay nawala ang epekto ng stealth. Tumalon siya mula sa sanga. Binati niya ang mga wildcat at pinasalamatan pa sila sa pagbabantay ng bowl para sa kanya. Sa conviction, ang normal na pagkamatay ay nangangahulugang pagkawala ng experience at equipment. Ngunit siya ay kasalukuyang level 0, suot lamang ang beginner standard set. Kaya kahit mamatay siya, hindi siya gaanong maapektuhan. Inabisuhan siya ng system na namatay na siya. Nahulog niya ang isang pares ng beginner standard gauntlets. Pagkatapos nyon, na-teleport siya pabalik sa pinakamalapit na bayan. Napatawa siyan at nagkomento na ang libreng express delivery pabalik sa bayan ay talagang napaka-convenient. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa ikalawang hakbang ng kanyang leveling plan. Mabilis siyang tumawid sa bayan. Ang ikalawang hakbang ng kanyang plano ay nangangailangan ng 20 copper coins, ngunit bawat bagong account ay nagsisimula lamang sa 10 copper coins, kaya kailangan niya munang kumita ng pera. Kung tama ang kanyang alaala, mayroong isang hidden quest chain na maaari niyang i-trigger dito. Una niyang nakilala si Hunter Claus at tinanggap ang isang quest na mangolekta ng 20 silver gray giant rat skulls. Pagkatapos ay nakilala niya si Farmer Ende at tumanggap ng isa pang quest na pumatay ng 50 silver gray giant rats. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Pharmacist Or. Narinig na ni Or mula kina Klaus at Endo na may isang binata na tumanggap ng kanilang mga quest. Nagkataon, kailangan din ni Or ng ilang mga gamot na materyales. Kaya tinanong niya si Jan kung handa siyang kolektahin ang mga ito para sa kanya. Sa sandaling yon, na-trigger ang hidden quest. Alam ni Jan na ang sikretong ito ay mabubuksan lamang kung sabay na tinanggap ang unang 2 quest, at ito ay isang bagay na halos walang ibang nakakaalam. Tinanggap niya ang hidden quest na kolektahin ang 21 na buntot ng silver gray giant rat, pagkatapos ay nagtungo siya sa gubat. Hindi nagtagal, nakasagupa siya ng isang level 1 na silver gray giant rat na may 53/53 li. Ginamit ni Jan ang Vital Strike. Direktang tumama ang atake sa wake point nito. Critical hit. Agad na namatay ang daga. Nakuha niya ang isang bungo at isang buntot ng silver gray giant rat. At sa kanyang pagkagulat, nag-drop pa ito ng isang piraso ng equipment. Ito ay isang pairs ng tough leather leg guards, white quality gear, level 0, defense plus 4, bigat na 3 libra. Gayunpaman, magagamit lamang ito ng mga warrior mula sa anumang faction. Kahit na, kung ilalagay niya ang mga leg guards na yon sa auction house, mabebenta ang mga ito sa halagang hindi bababa sa 7 copper coins. Mas maraming silver gray giant rat ang sumugod sa kanya. Hindi natarantas yan. Paulit-ulit lang niyang ginamit ang Vital Strike. Bawat atake ay agad na tumatapos sa isa pang halimaw. Laban siya ng may buong konsentrasyon. Makalipas ang 1 oras, natapos niya ang quest mula kay Hunter Claus, Farmer Ende, at Pharmacist Or.
Kumita siya ng 34 na copper coins at 3 basic instant recovery potions. Ang mga gantimpala para sa hidden quest ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na magbibigay pala ito ng instant recovery potions. Inilista niya ang Tough Leather Leggings sa auction house. Pagkatapos noon, plano niyang pumunta sa weapon store. Tinanong siya ng shopkeeper kung may kailangan siya. Ipinagmalaki niyang sinabi na ang mga sandata sa kanyang tindahan ang pinakamagagaling sa buong Western Grassland area. Sinabi sa kanya niyan na gusto niya ng crossbow na magagamit sa level 0, na may plus 3 attack o mas mataas, range 12 o higit pa, at presyong mas mababa sa 40 copper coins. Ipinakita sa kanya ng shopkeeper ang isang maliit na rapid-fire machine crossbow. Mayroon itong triple shot effect at plus 5 attack. Bagamat ang base firing speed ay 8 lamang, itinaas ng rapid-fire effect ang aktual na firing speed sa 15. Ang range nito ay 30 yards, at ang presyo ay eksaktong 35 copper coins. Tinanong ng shopkeeper si Yan kung ano ang masasabi niya rito. Binili ito ni Yan. Kasama rin nito ang 9 na quivers ng inferior crossbow bolts na may 1,000 na pana sa bawat quiver. Pagkatapos ng pagbili, nabawasan siya ng 44 na copper coins. Bumili siya ng isang maliit na rapid-fire machine crossbow at 9 na quivers ng inferior crossbow bolts. Nasiyahan ang shopkeeper sa kanyang binili. Sinabihan niya si Yan na bumalik muli at binati siya ng isang ligtas na paglalakbay. Ngayon ay nagtungo na siya sa Bison Monster Zone. Sa Conviction, absoluto ang level suppression. Bawat 5 level ay isang malaking agwat sa lakas. Ang mga Bison Monster ay level 8. Sa ngayon, kahit ang pinakamataas na player sa leaderboard ay hindi sila kakayanin, lalo na ang Bison Leader, na mas malakas pa. Bawat leader monster sa Conviction ay itinuturing na isang rare monster. Ngunit dahil siya ay bumalik sa pamamagitan ng muling pagsilang, si Jan ay may absolutong kumpiyansa. Kahit na nasa level 0, naniniwala siyang mapapatay niya ang Bison Leader sa kabila ng agwat sa level. Sa Bison Monster Zone, lumapag si Jan sa gilid ng bangin. Ang coordinates ay 567.628.192. Kung tama ang pagkakaalala niya, dapat ay narito mismo. Nahanap niya ang lugar. Sa ibaba niya, tumatakbo ang mga bison sa malawak na kapatagan. Naroon din ang level 8 na Bison Leader. Ipinapakita ng health bar nito ang 300/300. Ito ang leader grade monster ng Bison Monster Zone, at ang distansya sa pagitan nila ay sakto sa abot ng kanyang crossbow. Nakatayo ang leader grade monster sa eksaktong lugar na gusto niya. Ang small rapid-fire machine crossbow ay may 5 attack, 8 rate of fire, 30 range, at may kasama ring triple shot effect. Nagpaputok siya at 3 pana ang lumipad patungo sa Bison Leader. 2 pana ang sumablay at 1 pana ang tumama sa vital hit na nagdulot ng -1 damage. Bumaba ang health nito sa 200/300. Masyadong malaki ang agwat ng level sa pagitan niyan at ng Bison Leader. Kahit na tumama siya, 1 puntos lang ng damage ang kaya niyang gawin, ngunit hindi iyon mahalaga. Nagdala siya ng 9,000 na crossbow bolts. Plano niyang i-grind ito hanggang mamatay. Nagpaputok siyang muli. Muli, 2 pana ang sumablay at 1 pana ang tumama sa vital hit na nagdulot ng -1 damage. Bumaba ang health nito sa 278/300 at nagalit ng husto ang Bison Leader. Sumugod ito sa kanya. Kalmadong sinabi ni Jan na sumuko na ito. Tutal, ito ay isang bugs na terrain spot na makukumpirma ng hindi mabilang na beses sa hinaharap. Nagpakawala siya ng isa pang bugso. Parehong resulta, 2 pana ang sumablay at 1 pana ang tumama sa vital hit na nagdulot ng -1 damage. Inulit niya ang prosesong ito ng hindi mabilang na beses. Kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, may natitira pa siyang 8,063 na bolts. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang bilang sa 5,016 na. Makalipas ang 3 oras, halos wala ng laman ang health bar ng Bison Leader. Sa puntong ito, halos 4,000 na pana na ang nagamit niyan, ngunit hindi pa rin bumabagsak ang halimaw. Umungol ng malakas ang Bison Leader. Nagpaputok muli siyan. Gaya ng dati, 2 pana ang sumablay at 1 pana ang tumama sa vital hit, na nagdulot ng -1 damage, at ang huling tirang iyon ang tuluyang nagpabagsak dito. Tumalon siyan pababa mula sa bangin. Inabisuhan siya ng system na napatay niya ang Bison Leader. Dahil sa napakalaking agwat sa level, nakatanggap siya ng 1,800% na bonus at nakakuha ng 8,270 na experience points. Tumaas ang kanyang level at umabot siya sa level 2. Ang pagpatay sa mga halimaw na mas mataas ang level kaysa sa kanya ay talagang nagbigay ng napakalaking experience. Pinahintulutan siyang dumiretso sa level 2. Tiningnan niya ang mga drop. Nakuha niya ang isang bronze grade na dagger. Bukod doon, nakatanggap din siya ng +5 copper coins at +1 horn dagger. Ang equipment sa Conviction ay nahahati sa whiteboard, bronze, silver, gold, at legendary grades. Dahil ang mga rare monster tulad ng leader, sub-elite, elite, at lord ay napakadalang, halos isa lang sa 1,000 pagpatay ang magdodrop ng equipment na may attributes. Nangangahulugan iyon na bawat piraso ay mahalaga.
Ang mga bronze grade na sandata ay lalong kapaki-pakinabang. Mayroon silang halos 20% na mas mataas na atake kaysa sa mga ordinaryong sandata at may kasama ring karagdagang attribute. Naalala niya na dapat mag-drop ng level 5 equipment ang Bison Leader. Kahit na, ang bronze dagger na nakuha niya ay mabebenta pa rin sa halagang hindi bababa sa 3 silver coins. Pero bago ito ibenta, kailangan niya itong suriin para makita ang eksaktong mga katangian nito. Sakto namang ipinaalam sa kanya ng system na nabenta na ang kanyang tough leather leg guards. Nakatanggap siya ng dagdag na 8 copper coins. Kasabay nito, kinontak siya ni Flying Stone. Tuwang-tuwang sinabi ni Flying Stone na pumunta siya sa coordinates na sinabi niyan at gumana ito. Nakapag-farm na siya ng 2 stealth skill book at naging doble ang bilis ng kanyang pag-level up kumpara dati. Dahil sa pagkatuklas na yon, naramdaman ni Flying Stone na nalugi si Jan. Tutal, 1 libro lang ang binigay niya sa kanya, pero ang impormasyong natanggap niya ay mas hamak na mahalaga. Sinabihan siya ni Jan na huwag nang palakihin pa ito. Ipinaalala lang niya na kung mag-drop ang perception skill ng Night Owl, padalhan siya nito ng kopya. Nangako si Flying Stone na ipapadala niya ito agad kapag lumabas, pero curious pa rin siya. Paano nalaman iyan ang grinding spot na yon gayong level 0 pa lang siya kanina? Kaswal na ipinaliwanag niya na naglaro siya ng ibang account dati, binura ito, at saka nagre-roll bilang isang thief. Naniwala agad sa kanya si Flying Stone. Inakala pa niya na ang dating character niyan ay isang high-level expert, marahil ay isang taong malapit sa tuktok ng leaderboard noon. Pagkatapos ay nagtanong ulit si Flying Stone. Na-clear na ba ng dating account ni Jan ang Fallen Shaman Camp Donjon? Sinubukan itong laruin ng kanilang team ng ilang beses sa nakalipas na mga araw, pero sa bawat subok ay nauubos silang lahat. Halos maubos lahat ng kanilang equipment at experience. Mahinahong sumagot si Jan na makapagbibigay siya ng kumpletong walkthrough strategy. Ang presyo, 2 silver coins, hindi na matatawaran. Natigilan si Flying Stone. Hindi siya makapaniwala na mayroon palang kumpletong strategy guide para sa donjon. Gayunpaman, nagtiwala siya kay Jan. Sinabihan niya itong maghintay habang kukumbinsihin niya ang kanilang team captain, at isinulat niya ang presyo na 2 silver coins. Matapos ang tawag, ibinalik niyan ang kanyang atensyon sa dagger. Oras na para kilalanin ito. Bumalik ang ating bida sa Tracktown. Dumiretso siya sa appraiser. Tumingin sa kanya ang elf appraiser at agad na tinanong kung anong item ang gusto niyang ipa-appraise. Sinabi ni Jan na isa itong dagger. Sinabi niya na ang identification fee ay 0 copper coins. Bahagyang nagulat si Jan. Karaniwan, ang inise identification fee sa conviction ay nasa 5% ng recycling price ng item. Gayunpaman, inabot niya ang 0 copper coins. Ginamit ng appraiser ang kanyang skill. Ilang sandali lang, lumabas na ang mga katangian ng sandata. Isa itong bronze quality na horn dagger, level 0, na may sumusunod na stats, plus 18 attack plus 5. Strength weight, 1 libra. Para lang ito sa mga thief, pero magagamit ito ng kahit anong faction. Maging siyan ay nagulat. Kung bibilangin ang base stats nito, halos 0 attack points ang lamang ng sandatang ito sa isang ordinaryong dagger. Ang lamang na yun pa lang ay sapat na para ilagay siya sa halos hindi matatalong posisyon sa simula ng laro. Nasa kaya na ngayon ang sandatang kailangan niya. Natutunan na rin niya ang Vital Strike at Stealth, ngunit may isa pa siyang kulang, ang Sustained Combat Ability. Bilang isang thief, ang mga manlalaro na gustong tumagal sa laban ay karaniwang pumipili sa pagitan ng pharmacy o bandage skills. Lubhang kapaki-pakinabang ang mga health potion at elixir dahil mabilis nitong naibabalik ang combat power, ngunit napakamahal din ng mga ito. Gayunpaman, para sa muling nabuhay na siyan, hindi problema ang paggawa ng pera. Maaaring bilhin ang mga potion sa ibang pagkakataon. Dahil doon, mas bagay sa kanya na matutunan ang combat bandage skill. Sa isang tindahan ng gamot, bumili siya ng 2 basic underwater breathing potion. Pagkatapos ay inuna niyang matutunan ang combat bandage skill. Sa Rando Lake, napadaan si Jan sa ilang mga manlalaro na nakikipaglaban sa mga halimaw sa malapit. Sa labas, palaging may mga alitan sa pagitan ng mga manlalaro. Ang mga bagay tulad ng kill stealing ay madalas na nauwi sa away, kaya nanatili siyang maingat. Para makarating sa kanyang destinasyon, kailangan niyang dumaan sa Fisherman Village bago pumasok sa Rando Lake. Ang pag-clear sa lugar na iyon ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 manlalaro. Sa ngayon, ang tanging paraan para makadaan siya ay sa pamamagitan ng paggamit ng stealth. Tapos biglang may lumabas na system announcement. Inanunsyo ng Victorious Return Guild na lilinisin nila ang lugar sa loob ng 3 minuto. Ang lahat ng manlalaro malapit sa Fisherman Village ay inutusang umalis ng kusa. Tulad sa dati niyang buhay, mayabang at mapang-api pa rin sila, umaasa sa kanilang kapangyarihan para mangbuli ng mga solo player. Noon, hinanting pa siya ng mga ito ng ilang buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, plano niyang dahan-dahang tapusin ang laban na yon. Inactivate niya ang stealth. Nakapuslit siya sa mga halimaw nang hindi napapansin. Sa huli, natapos ang epekto ng kanyang stealth. Sa eksaktong sandaling iyon, isang bolang apoy ang tumama sa kanya. Inatake siya ni Player Purplifier.
Ipinaalam sa kanya ng system na maaari na siyang gumamit ng lehitimong pagtatanggol sa sarili sa loob ng 5 minuto. Si Purple Fire ay isang level 3 na elemental mage. Malamig niyang sinabi kay Yan na bawal ang mga solo player dito at inutusan siyang umalis. Bahagyang nagulat si Yan na makita ang isang miyembro ng Victorious Return Guild. Ngunit dahil mag-isa lang ang kalaban, hindi imposibleng labanan siya. Kapag lumalaban sa isang mage, mayroon lang dalawang pagpipilian, lapitan agad o tumakbo palayo. Pero hindi estilo ni Jan ang tumakbo palayo. Ang casting time para sa Flame Burst ay mga 2 segundo, sapat na oras para makalapit siya. Sumugod si Yan. Tumama ang kanyang dagger sa dibdib ni Purple Fire, minus 23 damage. Napaatras si Purple Fire. Galit siyang sumigaw na mukhang gusto ng mamatay ng thief na ito. Ang buong lugar ay kinuha na ng Victorious Return Guild. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng violent firing. Nabawasan siya ng 39 damage. Walang pag-aalinlangan, uminom siya ng isang basic instant recovery potion. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi kay Purple Fire na huwag isipin na makakatakas siya matapos hayaang makalapit ang isang thief. Muli siyang sumalakay. Minus 36 damage. Agad na gumanti si Purple Fire, iwinasiwas ang kanyang staff na nababalot ng apoy. Minamaliit niya siyan dahil isa lamang itong level 2 na thief. Ngumisi siya at sinabihan itong pag-isipan ang ginawa niya pagbalik sa bayan. Matapos matanggap ang napakaraming atake niya, hindi na dapat marami pang natitirang health siyan. Tinantiyan ni Purple Fire na mayroon na lang siyang marahil 20 di. Samantala, siya mismo ay mayroon pang 51 li, na nangangahulugang sapat na ang isa pang fireball para tapusin ang laban na ito. Gusto niyang ipakita kay Yan ang kahihinatnan ng paglaban sa Victorious Return Guild. Nagsimula siyang maghanda ng isa pang fireball habang sumusugod si Yan sa kanya. Hinigpitan iyan ang hawak niya sa dagger. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang Vital Strike. Natigilan si Purple Fire sa hindi makapaniwala. Paano naging posible ito? Si Yan ay level 2 thief lang, pero buhay pa rin siya matapos tamaan ng fireball niya. Naisip niya tuloy kung gaano pa karami ang natitirang health niyan. Tapos naisip niya ang sagot. Siguradong instant recovery potion yon. Pero nagdulot iyon ng isa pang tanong. Si Yan ay isang level 2 solo thief lang. Kaya saan siya kumuha ng pera para bumili ng mga potion? Kalmadong sinabi niyan sa kanya na pag-isipan na lang niya ang mga tanong na iyon pagbalik niya sa bayan. Nawala si Purple Fire sa isang kislap ng liwanag. Nalaglag sa lupa ang kanyang staff. Pinulot ito niyan. Ito ay isang level 0 bronze staff. Sa kanyang tantya, mabebenta ito sa halagang 1 copper coins. Gayunpaman, may ibang alam siyan. Malamang na darating na agad ang mga manlalaro mula sa Victorious Return Guild, kaya kailangan niyang umalis agad at tama siya. Dumating sila di nagtagal at mataas na ang kanilang alerto. May mga kalaban malapit sa lawa at doon lang namatay si Purple Fire. Agad na iminungkahi ng isa sa kanila na habulin nila ang salarin. Nakita nila si Yan. Tumalon pasulong ang isa sa mga manlalaro. Sumigaw siya na hindi magiging madali ang pagtakas. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at ginamit ang skill na One Strike Sword. Pero sa kanyang pagkagulat, napakabilis kumilos ni Yan at naiwasan ito. Habang tumatakbo, uminom siya ng isang underwater breathing potion. Mabilis na napagtanto ng humahabol kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Gusto niya na tumalon sa tubig at tumakas. Sumigaw siya sa mga kasama niya sa party na pigilan siya. Ginamit ng isa sa kanila ang Flame Slash. Inactivate naman ng isa ang Charge. Pinag-ugnay nila ang kanilang mga atake. Halos tamaan na siya ng kanilang mga atake, pero biglang bumilis siyan at tumalon diretsyo sa lawa. Agad na huminto ang humahabol. Wala ni isa sa kanila ang may underwater breathing potions. Di nagtagal, dumating pa ang ibang miyembro at nagtanong kung saan nagpunta ang salarin. Ipinaliwanag nila na hindi nila siya nahuli dahil tumalon siya sa lawa at nakatakas. Hula ng isa sa kanila, nakarespawn na si Purple Fire. Inutusan niya ang isang tao na itanong kay Purple Fire ang pangalan ng thief. Makalipas ang isang sandali, nagulat sila pabalik. Ang pangalan ng thief ay Nian. Ngayong naaalala na niya ang pangalan, binalak niyang hulihin siya sa susunod. Samantala, nasa ilalim na ng tubig siyan. Nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay nalagpasan niya ang grupong iyon mula sa Victorious Return Guild. Pagkatapos ay nakita niya ang bowl ng kayamanan na kanyang hinahanap. Binuksan niya ito. Nasa loob ang Fisherman Water Repelling Pearl. Isa itong espesyal na item na may kasamang skill na underwater breathing. Kapag na-activate, pinapayagan nitong huminga ang gumagamit sa ilalim ng tubig sa loob ng 30 minuto na may 12 oras na cooldown. Hindi ito isang pambihirang item, pero para kay Yan ngayon, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Bigla, isang salapang ang humagis patungo sa kanya. Agad na may napagtanto si Yan. Sa ilalim ng tubig, siguradong hindi niya tatalunin ang mangingisda. Naalerto na ang mangingisda. At pagkatapos, mula sa kung saan, sumabog ang nayon ng tribo ng mangingisda. Ang mga mangingisda na humahabol kay Yan ay biglang lumingon at nagmamadaling lumayo patungo sa pagsabog. Napangisi si Yan. Hindi sinasadyang natulungan siya ng Victorious Return Guild. Ang kanilang pag-atake ang naglayo sa lahat ng mangingisda, na naging dahilan para maging ligtas ang lugar sa paligid niya.
Nagpatuloy siya sa pag-explore sa ilalim ng tubig at kalaunan ay natuklasan ang Heart Island. Nagpa siyang lumitaw sa ibabaw. Pag-ahon niya mula sa tubig, may nakita siyang isang tao malapit sa pampang. Agad niya itong nakilala. Si Yao Yao iyon. Siya ang kanyang naging holy mage na kasama sa team sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya inaasahan na makikita siya rito pagkatapos niyang mabuhay muli. Noon, may ilang bagay na nangyari sa pagitan nila. Ngayon ay hindi niya maiwasang isipin kung tadhana ba ang pagkikitang ito. Nagulat si Yao Yao na makita siyang lumitaw mula sa tubig. Noong una, nag-alala siya. 3 halimaw ang humahabol sa kanya, at natakot siya na baka atakihin din siya niyan. Pero sa halip, sumugod si Yan at ginamit ang Vital Strike sa isa sa mga halimaw. Agad namang sumunod si Yao Yao gamit ang Holy Judgment. Nagtulungan silang dalawa. Di nagtagal, natalo na ang mga halimaw. Nagpasalamat siya sa tulong. Sinabi lang niyan na walang anuman iyon at ipinakilala ang kanyang sarili. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, natigilan siya sandali. Naisip niya kung siya ba ang kaparehong Yan na kilala niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Chacha. Dahil tinulungan niya siya, iminungkahi niyang i-add ang isa't isa bilang kaibigan para mabayaran niya ito sa ibang araw. Pumayag si Yan at idinagdag siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa Lucky Heart Island. Hula niya, baka nag-grind siya doon para sa isang quest. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manghuli ng mga water spider para mangolekta ng mga water sack. Sumagot siya na narito rin siya para mag-farm ng mga water spider, pero kailangan ng kanyang quest ng fine silk. Iminungkahi niyang mag-team up sila at mag-grind ng magkasama. Agad siyang pumayag. Sa katunayan, binigyan pa niya ito ng ilang fine silk na nakuha niya lang mula sa mga water spider na pinatay niya kanina. Inabisuhan ng system siya na nakipag-trade ito sa kanya ng 12 item. Alam niyang ang mga item na iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 36 na copper coins, pero walang pakialam si Chacha sa pera. Pakiramdam niya, ang experience na nawala sa kanya pagkatapos mamatay kanina ay mas mahalaga pa kaysa sa 36 na copper coins. Bukod pa roon, wala naman siyang quest na nangangailangan ng fine silk, kaya walang kwenta kung itatabi niya ang mga ito. Buong pasasalamat na tinanggap niyan ang mga item. Bigla, lumitaw ang leader ng water spider. Inabisuhan sila ng system na nakabuo na sila ng party. Sumugod si Yan at ginamit ang Vital Strike. Sinuportan siya ni Chacha gamit ang Holy Judgment. Sabay silang nagdulot ng minus 70 na damage. Lumingon ang halimaw at inatake siya. Sumigaw si Yan na tumalon siya. Kukunin niya ang agro ng halimaw para bigyan siya ng pagkakataong umatake ng ligtas. Pinaputok niyan ang kanyang crossbow sa gagamba. Sinunod ni Chacha ang kanyang plano at ginamit ang Holy Judgment at Holy Strike. Lumitaw ang isa pang minus 70 damage. Matapos ang maikling laban, matagumpay nilang natalo ang leader ng water spider. Sa loob-loob niya, naging kakaiba ito. Sobrang ganda ng kanilang koordinasyon. Maging ang isang malakas na leader monster ay biglang naging madaling kalabanin. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng ganito. Bukod pa rito, malinaw na unang beses lang silang nagkita, pero natural ang kanilang teamwork, na para bang matagal na silang magkasamang lumalaban. Napansin iyan na nakatitig ito sa kanya. Tinanong niya kung anong problema. Mabilis siyang sumagot na wala lang iyon. Pagkatapos ay inamin niya na kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Dahil doon, nagtataka siya kung bakit mag-isang nagga-grind ng mga halimaw ang isang tulad niya. Simpleng sumagot si Yan na sanay na siyang mag-isa. Dahil solo siya, binigyan niya ito ng alok. Ang grupo niya ay kasalukuyang naghahanda ng walkthrough para sa Trent Forest ng Tracktown, at tinanong niya kung gusto niyang sumama sa kanila. Tinanong niyan si Chacha kung ilang shield warrior ang meron ang team niya, pati na rin ang kanilang defense at health points. Ang Trent Forest ay isang level 3 dungeon, at ang boss, ang Trent King, ay isang sub-elite na halimaw. Kung hindi sapat ang defense ng kanilang mga shield warrior, halos imposible na matapos ang dungeon. Sumagot siya na mayroon silang 2 shield warrior, bawat isa ay may 53 defense at 230 health points. Tumango si Yan at sinabing malapit na pero delikado pa rin. Ang Trent King ay may 2% tsansang mag-critical hit, at kung ang defense ng shield warrior ay wala sa 60 points, madali silang ma-one-shot. Bukod pa riyan, kailangan perpektong makasabay ang healing ng priest. Nagulat si Chacha nang marinig na kayang mag-critical hit ng Trent King. Wala pa siyang narinig na sinuman na bumanggit niya noon. Dahil sa pagtataka, tinanong niya si Yan kung paano niya nalaman ang ganoong bagay. Pero ilang araw nang naghahanda ang kanilang team para sa dungsyon, kaya hindi sila pwedeng sumuko na lang sa kalagitnaan. Para itaas ang kanilang defense sa 60 points, kailangan nila ng kahit isang piraso ng bronze defensive gear na napakahirap makuha. Sinabi niyan sa kanya na mayroon pang ibang paraan. Tinanong niya kung ano yon. Kalmadong sumagot siya na simple lang ang solusyon. Hayaan siyang mamuno sa team niya. Inamin ni Chacha na tiwala siya sa lakas nito, pero baka hindi madaling kumbinsihin ang iba pang miyembro ng team. Gayunpaman, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos nyon, nagpasya siya na tingnan kung ano ang na-drop ng boss. Nang lumitaw ang item, tinulungan siya ni Chacha na suriin ito. Nagulat siya na natutunan na pala niya ang appraisal skill.
Ang item ay naging fine silk gauntlets, bronze grade, na pwedeng gamitin mula level 0. Mayroon itong plus 2 defense, plus 3 magic, at tumitimbang ng 1 libra. Maaari itong gamitin ng mga mage mula sa anumang faction. Malinaw na perpektong item ito para sa kanya. Kaya ibinigay ito niyan sa kanya. Nagulat siyang tumingin at nagtanong, paano naman siya? Ipinakita niyan sa kanya ang mga item na kinuha niya. Ang isa ay isang piraso ng rare fine silk na na-drop ng boss, at ang isa pa ay isang thief skill book na tinatawag na assassinate. Sinabi niya na yun na lang dalawa ang kukunin niya. Ngumiti siya at sinabing patas iyon. Tutal, maganda pa rin naman ang nakuha niya. Kaya masaya niyang tinanggap ang fine silk gauntlets. Sakto namang nag-anunsyo ang system na magsasara na ang game server sa loob ng 3 minuto, at pinayuhan ang lahat ng manlalaro na mag-log off. Dahil magsasara na ang server, sinabi ni Chacha sa kanya na magkita na lang sila ulit sa susunod. Kumaway siyan para magpaalam. Pagkatapos ay nag-log off na rin siya. Sa ngayon, natapos na ang kanyang pag-level up sa conviction. Balik sa realidad, tinanggal ng ating bida ang helmet. Umaga na ng ikalawang araw. Bagamat huminto ang kanyang pag-unlad sa conviction, alam niyang kailangan ding lumakas ng kanyang tunay na katawan. Siguradong maraming bodyguard si Cao Shu sa hinaharap. Hindi pwedeng manatiling mahina at walang ginagawa siyan, kaya lumabas siya at muntik ng masagasaan ng truck. Natumba siya patalikod sa lupa. May isang taong malapit na lumapit at nagtanong kung ayos lang siya. Tumingala siyan. Si Zayao iyon. Nagulat siyang makita siya. Pero sa halip na batiin siya, agad niya itong pinagalitan sa pagiging pabaya at itinuro na dumudugo siya. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang kotse para kunin ang first aid kit. Siyaw ang kanyang katabi sa upuan at siya ring taong pinakapinagsisihan niya mula sa nakaraang buhay. Dahil sa kanyang mahiyain na pag-ugali, hindi niya kailanman naamin ang kanyang nararamdaman sa kanya. At sa huli, dahil konektado siya sa kanya, naging target siya ng Century Financial Group ni Shu at nagkaroon ng malubhang sakit sa pag-isip. Ginagamot niya ang kanyang mga sugat habang pinapagalitan siya, sinasabing tigilan na ang pagiging padalos-dalos palagi. Masyado siyang lumapit, at nang tumingin siya sa kanya, biglang namula ang kanyang mukha. Nataranta, tinanong niya kung nakikinig ba siya sa sinasabi niya. Sumagot siya na naririnig niya ito, pero sa isip niya, pareho lang ang iniisip niya tulad noon. Ang cute niya pa rin. Tumingin siya sa malayo at sinabing wala namang gustong mag-abala na alagaan siya, tapos nagpaalam na siya at umalis. Habang nagmamaneho papalayo, iniisip niya kung siyan nga ba talaga ang parehong taong nakilala niya sa laro, pero isang bagay ang malinaw. Nagbago siya ng kaunti. Mukha siyang mas may tiwala sa sarili ngayon, tulad ng taong kilala niya sa laro. Samantala, masaya siyan na makita siyang muli. Pero alam niyang wawasakin muli ng baliw na si Shu ang lahat sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, plano niyang magtayo ng kanyang pundasyon ng maaga. Sa paggawa lang niya mababago ang tadhana ng kanyang nakaraang buhay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tang Yao. Tinanong ni Tang Yao kung saan siya nagpunta dahil 2 araw nang walang balita sa kanya. Sinabihan niya siyan na magmadali. Nakahinga ng maluwag siyan nang malaman na buhay pa si Tang Yao. Si Tang Yao ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang nakaraang buhay, nang bumagsak siyan, palihim siyang sinuportahan ni Tang Yao kahit na delikadong matuklasan ni Shu na nagpagaan ng malaki sa buhay niyan. Ngunit may masamang ugali si Tang Yao na mambabae. Sa kanyang dating buhay, nakipag-away siya sa isang tao sa bar dahil sa selos. Sa kasamaang palad, ang taong iyon ay isang bigating tao na may nakakatakot na kapangyarihan. Si Tang Yao ay binugbog hanggang mamatay at itinapon sa isang madilim na eskinita. Pero sa buhay na ito, nanumpa siyan na hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang ganoon. Sa huli, nagkita sila. Inakbayan ni Yao siyan at tumawa, sinabing nahuli rin niya ang pasaway na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na sumisikat na sa lahat ng dako ang bagong larong conviction. Tinanong niya kung nilalaro ito niyan. Sumagot siyan na kararating lang niya sa level 2. Ngumisi si Yao at sinabing magaling na rin yon. Pagkatapos ay kinalagkad niya siyan papunta sa E-Bar at ipinagyabang na siya mismo ay isang level 3 arcane mage. Ang E-Bar ay parang isang gaming entertainment club. Pwedeng mag-log-in ang mga player gamit ang sarili nilang characters at maglaban-laban sa competitive player killing. Pero hindi tulad sa totoong laro, hindi nakakaapekto sa progression ang mga laban na ito. Gayunpaman, dahil player killing pa rin ito, hindi maiiwasan ang pustahan. Karamihan sa mga pusta ay equipment mula sa laro, minsan pera. At talagang mahilig magsugal si Yao, kahit na halos palagi siyang talo. Nakita ni Wei kay si Yao at agad na tumawa, tinanong kung naparito siya para mag-donate ulit ng pera. Suminghal si Yao at sinabing hindi pa nila alam kung sino ang magbabayad. Pagkatapos ay napansin ni Kai siya na nakatayo sa tabi niya. Ngumisi siya at tinanong kung hindi pa ba sapat sa kanya ang bugbog noong huli. Tinapik ni Yao ang balikat niyan at buong tiwalang sinabi na hanggat kasama niya siyan, hindi maglalakas loob ang mga lalaking iyon na gumawa ng anuman. Nanliit ang mga mata ni Kai. Kakaibang kalmado ang itsura niya ngayon. Nagtaka siya kung anong nangyari at biglang naging napakatapang ng lalaking ito. Sinabi niyan sa kanya na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at simulan na. Naglagay siya ng pusta na 200 bawat round.
Agad na tinanggap ni Kai at isinuot ang helmet. Nagsimula na ang laban. Si Yao, isang level 3 arcane mage laban kay Kai, isang level 3 berserker. Agad na nalaman iyan na hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Ang isang level 3 berserker ay natutunan na ang charge, na masamang balita para sa isang arcane mage. Bukod pa roon, patag na patag ang terrain. Walang mga hadlang, kaya halos imposibleng umiwas para sa isang mahinang mage. Sa isip niyan, siguradong matatalo si Yao. May isang taong malapit na biglang nagsalita kay Yan at sinabing huwag na siyang manood. Halatang matatalo na si Yao. Sa halip, iminungkahi niyang makipaglaro si Yan sa kanya ng isang round. Sumang-ayon si Yan, pero para lang sa isang round, at idinagdag niya na hindi siya interesado kung masyadong maliit ang pusta. Kumunot ang noo ng lalaki, halatang iritado. Sinabihan niya si Yan na tigilan na ang pagiging arogante. Pagkatapos ay idineklara niyang tuturuan niya ito ng leksyon, at ipinagyabang na mayroon siyang 700, kaya't mas mabuting maglaro na lang sila ng isang laban. Kaya't naitakda na ang laban. Si Yan, isang level 2 wine thief, laban kay Xifeng, isang level 2 ranger. Pumasok sila sa battlefield. Isa itong kawayanan. Sa sandaling nagsimula ang laban, pareho nilang ginamit ang stealth. Ganoon na lang, parehong nawala ang mga manlalaro. Tahimik na umakyat si Feng sa isang sanga ng kawayan. Bumulong siya na masyadong naging arogante si Yan, kaya't pagbabayarin niya ito. Pero gaano man siya maingat na tumingin, hindi niya mahanap kung saan nagtatago ang batang iyon. Ang hindi niya alam ay nahulaan na niyan na pupunta si Feng sa mataas na lugar. Sa 10 taong karanasan bilang thief, naging natural na sa kanya ang pagtatago ng kanyang presensya. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Yan sa likuran niya. Kumislap ang kanyang dagger, ang talim ay direktang tumusok sa lig ni Feng, agad na binaba ang kanyang ye mula 1-0 hanggang 70. Lubos na nagulat si Feng. Wala siyang ideya kung kailan napunta si Yan sa likuran niya. Sa pagpanik, sinubukan niyang humiwa pa atras, ngunit nakalayo na si Yan. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi na tapos na ang laban. Ginamit niya ang Vital Strike at lumabas ang numero ng damage. Bawas 70. Namatay si Feng sa laro. Natigilan ang lahat sa paligid nila na napakabilis natapos ang laban. Hindi sila makapaniwalang ganoon kabilis natalo si Feng. Para kay Yan, ang pagtalo sa isang level 2 na baguhang ranger ay parang pambubuli kaysa sa isang tunay na laban. Naupo si Feng doon na litong-lito, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Ilang simpleng galaw lang ang ginawa niyan, ngunit perpekto niyang tinamaan ang vital point. Ito ay isang malinis na one-hit kill. Hindi niya maiwasang magtaka kung kailan naging ganoon kadesidido si Yan. Tutal, ito rin ang dating niya na tahimik lang at kinikimkim ang galit. Mahirap isipin na ang ganoong klaseng player ay makakagawa ng ganoong galaw. Lumingon si Yan kay Yao at tinanong kung kumusta ang laban niya. Bumuntong hininga si Yao at sinabing natalo siya ng 2 round at 1,200. Nagreklamo siya na natutunan ni Kai ang berserker skill na anti-magic aura, na ganap na kumontra sa kanyang arcane mage. Umiling si Yan at sinabing, ang anti-magic aura ay binabawasan lang ng kaunting magic damage, kaya hindi ito kasing nakakatakot tulad ng inaakala ni Yao. Hanggat tama ang tiyempo ng paggamit niya ng spell, simple lang talaga ang pakikipaglaban sa isang berserker. Inamin ni Yao na napakasama ng timing niya. Nag-cooldown lahat ng skills niya, at sa sandaling nakalapit si Kai, agad siyang napatay. Tinitigan siya ni Yao ng may pagtataka. Tila biglang naging napakaraming alam ng kaibigan niya tungkol sa laro. Tinanong niya si Yan kung saan niya natutunan ang lahat ng iyon. Sa halip na sumagot, iwinagayway lang ni Yan ang perang kapapanalo lang niya sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Yao sa gulat. Nainis ang isa sa mga lalaki sa malapit at tinanong kung bakit napaka-arogante niyan. Humakbang siya pasulong, pinaplanong suntukin si Yan dahil sa lakas ng loob nitong manalo ng pera nila. Gusto niya itong turuan ng leksyon, pero hinawakan niyan ang kanyang kamay at ibinagsak siya ng diretsyo sa sahig. Sa dati niyang buhay, sinanay niyan ang kanyang katawan para sa mga sitwasyong tulad nito para harapin si Shu. Tinitigan Iyaw na hindi makapaniwala. Nagtaka siya kung kailan biglang naging ganito kalakas yan. Agad na napagtanto ni Feng na hindi na nila dapat galitin pa si Yan. Malinaw na hindi madaling kalabanin ang lalaking ito. Napansin din ni Kai na may kakaiba. Ibang-iba na si Yan sa taong naaalala niya. Papasugod na sana ang ilan sa mga kaibigan nila para tumulong, pero pinigilan sila ni Kai. Kahit siya ay hindi makapaniwalang ganoon kadaling tinalo niyan ang isa sa kanyang mga tauhan. Kaswal na sinabi niyan na kalalaro lang niya ng isang round kay Feng, pero sa totoo lang, medyo mahina ang lalaki. Nanliit ang mga mata ni Kai at inanyayahan siya na makipaglaro sa kanya. Sinabi niyan na ayos lang sa kanya yon, pero hindi kung masyadong maliit ang pusta. Ngumisi si Kai at nag-alok ng 1,000 bawat round, sinasabing mayroon siyang 3,000 sa kabuuan. Nagulat si Yao. Si Kai ay isang level 3 berserker, habang si Yan ay level 2 wine thief lang. Kalmadong itinaas niya ng pusta. 3,000 bawat round. Tumawa si Kai at sinabing ayos na ayos lang sa kanya yon. Tutal, hindi siya naniniwalang kayang baliktarin ng isang level 2 wine thief ang mundo. Agad na hinawakan Iyaw si Yan at tinanong kung nawala na ba siya sa kanyang isip. Mayroon ba siyang ganoong kalaking pera? Sumagot ng tapat si Yan, hindi.
Kaya walang nagawa si Yao kundi ipahiram ito sa kanya. Nagbiro pa siya na kung sakaling pumalpak, handa siyang isugal ang buhay niya kasama nito. Di nagtagal, nag-log in na sila sa laro. Nagsimula na ang laban. Yan laban kay Kai. Lumitaw sila sa isang malawak na kapatagan na magkaharap. Napakunot noo si Yao nang makita ang lugar. Ang pakikipaglaban sa patag na lupa ay masamang balita para sa mga thief na umaasa sa pagtatago. Inalok pa ni Kai na palitan ang lugar kung sa tingin niyan ay hindi ito patas. Umiling lang siyan at sinabing hindi na kailangan. Pagkatapos ay ginamit niya ang stealth at nawala. Maingat na lumingon-lingon si Kai, pero wala siyang ideya kung saan nagpunta siyan. Alam niyan na madaling mailantad ng mga damo ang posisyon ng isang thief. Siguradong huhusgahan ni Kai ang kanyang galaw sa pamamagitan ng pagmamasid sa damo, kaya kailangan iyan ng iba pang bagay para maitago ang kanyang landas. Ang hangin. Biglang napansin ni Kai ang paglakas ng hangin sa paligid niya. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mawala sa paningin ang thief na ganito ay hindi magandang senyales. Maingat niyang iminasiwas ang kanyang espada sa paligid. Ito ang unang beses na nakakita siya ng thief na gumagamit ng stealth nang may ganitong antas ng kontrol. Ang damo na dapat sanang naglantad sa galaw niyan ay ginagamit pa para lituhin siya. Biglang humina ang hangin. Nanatiling hindi gumagalaw siyan, naghihintay sa susunod na ihip. Sa sandaling bumalik ang hangin, doon siya atake. Inakala ni Kai na napakabagal sigurong gumalaw ng bata, habang naka-stealth para iwasang magpakita ng anumang kahinaan. Base sa damo, naniniwala siyang nasa harapan niya lang siyan. Pagkatapos, biglang umihip ang hangin sa tabi niya. Bago pa siya makakilos, isang matalim na atake ang tumama sa likod ng kanyang leg. Bumaba ang kanyang EA mula 165 patungong 130. Umikot si Kai at walang habas na iwinasiwas ang kanyang malaking espada. Hindi siya makapaniwala na nakalusot sa likuran niya ang bata. Agad niyang ginamit ang whirlwind slash. Pero may alam ng mahalagang bagay siyan. Pagkatapos mag-equip ng greatsword at gamitin ang whirlwind slash, palaging may backswing animation na halos 1 segundo, at ang 1 segundong iyon ang susi sa pagkapanalo. Pero walang tinamaan ang tangang ito. Sumablay siya. Sinamantala niyan ang perpektong tiyempo at ginamit ang vital strike. Napasinghap sa gulat ang lahat ng nanonood ng laban. Lumitaw ang numero ng damage, -76. Agad bumagsak ang EA ni Kai sa 34 mula sa 165. Sa galit, gumanti siya gamit ang flame slash. Nag-apoy ang kanyang higanting espada habang sumusugod kay Yan, sumisigaw na mamatay na ito. Sumigaw si Yao kay Yan na umiwas. Bilis! Alam na niyan na mangyayari yon. Gagamitin ni Kai ang flame slash para itulak siya palayo at i-reset ang distansya. Pero bilang isang thief, bentahin niya ang malapitang laban. Maayos pa naman ang kanyang health bar. Kahit saluhin pa niya ang atake, hindi niya pwedeng bitawan ang distansyang ito. -56 damage. Nagdilim ang mukha ni Kai. Sinalo talaga ng batang ito ang skill niya. Napasutsot siya at tinawag itong mayabang. Agad niyang sinundan ng one strike slash. Tumama ulit ang talim at pagkatapos sumugod siya. Namutla ang mukha ni Yao. Charge! Mayroon itong panandaliang stun. Kapag nahuli siyan, tapos na. Inasar siya ng isa sa mga tauhan ni Kai, sinabing nagpapanggap lang siyan na magaling, sinasalo ang mga atake na parang palabas lang. Pagkatapos ay natigilan sila. Iniwasan ito niyan ng sobrang lapit. Umabot ang charge, pero hindi mas mahaba kaysa sa isang dodger. At sa sandaling nakita niyan ang pagkakataon, alam na niya. Ito na yon. Humataw siya. Sumabog ang dugo mula sa leg ni Kai. Tumilapon siya paatras dahil sa lakas. Bumagsak sa 0 ang gi ni Kai. Gaya ng inaasahan iyan, tinamaan pa rin siya ng charge, pero nauna siyang umatake. -40 damage. Hindi na yon mahalaga. Inanunsyo ng system ang resulta. Panalo siyan. Walang makapaniwala. Isang level 2. Katalo lang sa isang level 3 na berserker. Tuluyang natulala ang mga alipors ni Kai. Paano nalaman ng batang ito ang eksaktong abot ng mga skill ng isang berserker? Paano niya nabasa ang lahat ng ganoon kaperpekto? Si Kai mismo ay hindi matanggap ito. Talo siya. Dali-daling lumapit si Yao, pinupuri siya sa pagtalo sa mas mataas ang level, pero iwinaksi lang ito niyan at sinabing tsamba lang. Hindi kumbinsido si Yao. Kung mayroon man, pinatunayan ito na sobrang daming alam niyan tungkol sa conviction, kaya agad siyang nagpaturo kung paano maglaro ng Arcane Mage. Pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay lumapit si Kai at ang grupo niya. Naging tensyonado si Yao, nagtatanong kung anong problema, umaasang hindi niya babawiin ang kanyang salita. Pero simpleng inamin ni Kai ang pagkatalo. Malinis. Sinabi niyang sumusuko na siya, at kung may oras sila, pwede silang dumaan sa bar niya. Pagkatapos ay umalis na sila. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga tauhan kung bakit napakagalang niya kay Yan. Sabi ni Kai, hindi lang kasalukuyan ang tinitingnan mo rin ang hinaharap. Malaki na ang ipinagbago ng batang iyon, at baka sumikat siya agad. Mas mabuting huwag siyang gawing kaaway. Sinabi niyan kay Yao na dapat na rin silang umalis. Nakalikom siya ng magandang pera ngayon, kaya ililibre niya ito. Tungkol naman sa mga aralin sa Arcane Mage, gagawin nila yon mamayang gabi sa laro. Sumapit ang gabi. Nagsimulang mag-ehersisyo siyan.
Napakaganda ng kondisyon ng kanyang katawan. Kahit siya ay kailangang umamin, napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng batang katawan na tulad nito. Pagkatapos, oras na para mag-log in sa conviction. Gaya ng napag-usapan, kailangan pa rin niyang pasukin ang Trent Forrest kasama ang team ni Chacha. Isinuot niya ang kanyang helmet at pumasok sa laro. Muli siyang lumitaw sa loob ng conviction. Agad na lumitaw ang mga notification. Nagpadala ng friend request si Player V, at nagdeposito si Player Flying Stone ng isa silver coin sa kanyang storage. Sinasabing gumana talaga ang walkthrough na ibinigay niyan. Na-clear na nila ang Fallen Shaman Camp, at ang natirang barya ay iniwan para sa kanya. Tinanong din niya kung may guide siyan para sa Ogmat Muddy Swamp dahil kailangan niya ito. Tinanggap niyan ang request ni Z dahil iyon siyaw. At dahil nandito na rin siya, nagpasya siyang isama ito para sa Trent Forest Run. Tungkol naman sa guide ng Ogmat Muddy Swamp, hindi siya pwedeng magbenta ng mga walkthrough ng walang tigil. Magdudulot iyon ng hinala. Mas mabuting maghintay hanggang sa mabigo sila ng ilang beses, saka ito ibenta sa mas mataas na presyo. Matapos asikasuhin yon, bumaling siyan sa iba, isang hidden quest. Sa malapit, nakita niya ang isang lalaking nangingisda. Nang lumapit siya, nakilala niya ito, si Physician Blevins. Sa sandaling lumapit siya, na-trigger ang hidden quest. Tinanong ni Blevins kung ilang fine silk na ang nakolekta niya. Inabot niyan ang 30. Nagpasalamat si Blevins sa kanyang kabutihang loob. Bilang gantimpala, ibinalik niya ang 30 piraso ng silk at inalok siyang turuan ng isang skill. Nag-prompt sa kanya ang system, matutunan ang Intermediate Combat Bandage. Ito mismo ang ipinunta niyan. Tinanggap niya ito. Gamit ang Intermediate Combat Bandage, makakagawa at makakagamit siya ng mas magagandang bendahe. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng isa 0 silk at nagbabalik ng 20 di. Ang pagcast ay tumatagal ng 10 segundo, ngunit maaaring maputol pagkatapos ng 3. Maaari pa itong gamitin sa mga kasamahan sa team. Dahil doon, ang hidden quest na Physician Blevins Commission ay 20% ng kumpleto. Napakunot no siyan. 20% lang. Akala niya matatapos na ito sa pag-abot ng silk. Sa kanya naintindihan. Malamang isa itong chain quest. Kinumpirma ito ni Blevins. Hindi sapat ang 30 silk. Kailangan niya pa ng marami. Hiniling niya kaya na mangolekta pa ng fine silk, tapos may lumitaw na mensahe. Chacha. Sabi niya, handa na ang team at pinagmadali siya. Sumagot siya na papunta na siya. Para sa chain quest at sa pamumuno sa team ni Chacha sa Trent Forest, parehong nangangailangan ng precision. Kaya bago ang lahat, nagpasya siyang i-farm ang Featherfall Jewel sa loob ng gubat. Sa teleportation point ng Tracktown, naghihintay na si Z. Nangako siya na bubuhatin siya sa isang dungsyon, at nagsisimula na siyang magtaka kung nasaan na siya. Sakto, lumitaw siyan. Sinabihan niya si T na sumunod. Dadalhin niya ito para i-farm ang Trent King. Tapos may dumating na isa pang grupo. Kumaway si Chacha kayan. Nakatayo sa tabi niya si Yulan. Nagningning ang mga mata ni Z sa sandaling nakita niya sila. 2 dilag. Hindi na masama. Siniko niya siyan, nagtatanong kung kailan niya sila nakilala. Sumingit si Chacha, sinabing pinaghirapan niyang kumbinsihin sila na sumali. Kaya dapat huwag silang ipahiya niyan. Si Chenbo, isang wine thief, ay hindi mukhang masaya. Binati ni Yulan siyan. Tinanong niya kung siya ba ang wine thief na binanggit ni Chacha, ang kayang mamuno sa kanila sa Trent Forest. Sa isip niya, tinantya niya ito, kalmado, matatag, hindi nagmamadali. May oras siya ng isang taong may karanasan. Simpleng sumagot siyan. 100% siyang kumpiyansa na maklear ang dungsyon, pero bago sila magsimula, gusto niyang linawin ang isang bagay. Siya ang magiging team captain, at lahat ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Hindi iyon nagustuhan ng grupo. Agad siyang kinwestiyon ni Chenbo. Bakit sila makikinig sa kanya? Paano kung wala pala siyang alam at ma-wipe niya kaming lahat? Pinagalitan nilan si Bo, ipinaalala sa kanya na napagkasunduan na nila ito kanina. Tinanong niya kung anong kalokohan na naman ang sinusubukan niyang gawin ngayon. Hindi makapaniwala si Bo na pinagtatanggol niya ang isang tagalabas. Humingi siya ng tawad kay Yan para sa kanya at sinabihan siyang gumawa na ng team. Pasasalihin niya ang lahat sa kanya. Dahil ayos na yon, nilinaw niyan, dapat sundin ang kanyang mga utos ng walang eksepsyon. Kung may reklamo man, maaari nila itong ayusin sa kanya pagkatapos. Kung hindi nila gusto, malaya silang umalis. Pero kung may sumubok ng kung anuman habang nasa run o magdulot ng white, hindi siya magpipigil. Ginawa niya ang team. Sumali si Nalan, Chacha, Yeezy at Mineral Water. Idineklara nila na mula sa puntong ito, ang utos niyan ay utos na rin niya. Sinumang susubok na gumawa ng kalokohan sa likod ay hindi na magkakaroon ng lugar sa kanyang team. Sumali si Bo na may madilim na ekspresyon. Sinabi niyan ang kanilang layunin ay clear ang Trent Forest Donjon. Maliban sa kanya at kay Si, lahat ng iba pa ay nasa isang panig. Kahit hindi nila siya gusto, walang dahilan para isabotahe ang team at malagay sa panganib na ma-wipe. Idinagdag niya na kung may mangyaring pagkakamali dahil sa kanyang mga utos, babayaran niya sila ng 0 silver coins. Nagulat ang lahat doon. Sumandal silan kay Chacha at pabulong na nagtanong kung saan niya nahanap ang lalaking ito.
Ang kanyang kumpiyansa at katapangan ay nagpaisip sa kanya, baka nga talagang maklear nila ito. Ngumiti lang si Chacha at sinabing tiyak na magagawa ito niyan. Pagkatapos ay pinagpakilala niyan ang lahat kasama ang kanilang mga stats. Nagsimula siya sa mga Shield Warrior. Nauna si Boiled Water. Shield Warrior. 61 defense, 230 27 attack. Pangunahing tanke. Sumunod si Boiling Water Dumplings, tinatawag ding Dumplings, isa pang Shield Warrior. 51 defense, 160 28 attack. Sunod si Blazing Flame, isang Fire Mage na may 32 magic damage. Tapos si Pumpkin at sumunod na ang iba. Pagkatapos nito, ibinigay niyan ang kanyang mga unang utos. Inutusan si Boiled Water na bumili ng Haste Potion. Si Pumpkin naman ay kukuha ng Strength Potion. Natigilan sila. Hindi mura ang mga potion na yon. Nagkakahalaga ang mga ito ng 12 ng copper coin bawat isa. Nag-atubili ang ilan sa kanila, sinabing masyadong malaki ang gastos. Kahit na malinis nila ang Trent Forest, walang garantiya na mababawi nila ito. Napangisi si Bo. Akala niya may ibubuga talaga siyan. Pero ito, bibili ng ganoon karaming potion. Kahit siya pa ang leader, imposibleng malinis niya ang dungeon ng ganito. Agad na sumagot si G. Sinabi niyang masyadong maraming kalokohan ang sinasabi ni Bo. Parang ang dating ay hindi niya kayang bumili ng mga potion. Kung wala siyang pera, pwede niya siyang pautangin. Sumigaw si Bo, tinatanong kung anong ibig niyang sabihin. Simple lang ang sagot ni Z. Ang ibig niyang sabihin ay siya. Napailing si Chacha. Tinanong niya si Yan kung sa paglilinis ng normal difficulty, kailangan ba talaga ng Trent Forest ng ganito karaming potion? Nag-aalala rin siya na baka hindi nila mabawi ang pera. Sinabi lang niya na maintindihan din niya sa lalong madaling panahon. Ang pagpapabili sa kanila ng mga potion ay tiyak na hindi sayang, dahil ang balak niyang i-clear ay hindi normal difficulty. Ito ang pinakamataas na antas, ang expert difficulty. Inutusan nila ng lahat na bilhin ang mga potion ayon sa utos niyan. Wala nang tumutol pa. Sumunod silang lahat. Nang matapos bumili ang lahat at kumpleto na ang team, umalis na sila. Dumating sila sa isang bakanting lugar sa gubat na may kakaibang bato sa gitna. Sinabihan sila ni Ian na manatili habang binubuksan niya ang dumsyon. Humakbang siya, ipinatong ang kanyang kamay sa bato, at sinimulang bigkasin ang dasal. Sa harap ng mga puno ng sinaunang gubat, makikita mo ang sinaunang teksto na nakaukit sa isang kakaibang higanteng bato. Ang mga dumadaan sa gubat ay sinisipsip ang hamog mula sa unang sinag ng bukang liwayway. Ang sipol ng pastol ay umaalingaw-ngaw sa kakahuyan, ginigising ang mga natutulog na kaluluwa ng mga puno mula pa noong unang panahon. Ang scout ng Greenland Elder ay nagulat ng mga bakas ng Dark Elves sa gubat, at bumulong ka sa iyong sarili. Itong mga lintik na Dark Elves, bakit hindi na lang sila tumigil? Nang matapos ang dasal, sinabihan siya ng system na pumili ng difficulty para sa Forest Dungeon. Easy, Normal, Hard, Master, o Expert. At, syempre, pinili niyan ang Expert. Isang magic circle ang biglang nabuo sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa sumunod na segundo, nasa loob na sila ng Trent Forest. May lumitaw na notification, Expert Difficulty. Natigilan ang team. Agad na kumalat ang takot. Ang ilan sa kanila ay nagdasal na sana nagkamali lang ng pindot siyan. Imposible nilang malinis ito. Pero hindi iyon ang iniisip nilan. Ang isang tulad niyan ay hindi gagawa ng pagkakamali ng isang baguhan, kaya ibig sabihin, plinano niya ito mula pa sa simula. Sumabog si Bo sa galit. Inakusahan niya siyan na sinusubukang ipahamak sila. Gusto niyang malaman kung ano ang ginawa nila para maranasan ito. Napilitin sila sa expert difficulty para lang ma-wipe ang team at mawalan sila ng experience. Hindi man lang kumibo siyan. Sinabi lang niya, kung hindi ka kontento, umalis ka. Pumagit na si Chacha. Ipinaalala niya kay Bo na panauhin niya siyan. Kung may problema siya, dapat sabihin niya ito ng direkta sa halip na walang tigil na pag-initan siya. Natakot si Bo at agad na itinanggi ito. Pero sa loob niya, galit na galit siya. Hindi niya matanggap na kinakampihan nito ang isang tagalabas. Kalmadong nagsalita siyan. Hindi naman ganoon kakomplikado ang expert difficulty. Mayroon lang 30% na mas maraming li ang mga halimaw. Kailangan lang ng mga shield warrior ng bahagyang mas magandang depensa. Kailangang magdulot ng mas malaking pinsala ang mga mage. Iyon lang. Tungkol naman sa boss, ang Trent King, may ilang pagbabago, pero ipapaliwanag niya pagdating nila doon. Nakinig ng mabuti silan. Ginawa niyang parang simple, pero sa isang dungeon, kahit 1% na pagkakaiba ay maaaring magdulot ng wipe. At ito ay 30% na agwat. Saan nang gagaling ang kumpiyansa niya? Diretsahang tinanong siya ni Chacha kung sigurado ba siya. Sinabi niya na hindi ito magiging problema. Nanahimik si Bo sa pagkakataong ito, pero mainat siyang nagmamasid. Gusto niyang makita kung paano balak ng lalaking ito na i-clear ang isang expert dungeon. Nagpatuloy ang team sa pagpasok sa gubat. Bigla na lang, nagsimulang gumalaw ang mga baging. Agad silang binalaan niyan. Pumapasok sila sa attack range ng mga Trent. Mabilis sa atake ang mga baging. Kailangang maghiwa-hiwalay ng lahat. Karamihan sa kanila ay agad na kumilos. Isa ang hindi. Si Bo.
Biglang lumabas ang mga baging, pumulupot sa kanya, at ibinagsak siya sa lupa. Naging tensyonado ang lahat. Kinakaladkad si Bo. Nagpanik siya at sumigaw ng tulong, tinawag pa siyan. Kapitan Nirvana Flame, tulungan mo ako. Kinalagkad si Bo palayo habang sumisigaw ng tulong. Agad na kumilos siyan. Inutusan niya sina Boiled Water at Dumplings na umatake mula sa kanan. Pagkatapos ay pinaporma niya ng human wall ang mga paladin habang inilalabas ng mga mage ang kanilang buong lakas. Kumilos sila ng walang pag-aalinlangan. Hinarang ng mga tank ang mga sanga ng Trent. Nagpakawala ng mga atake ang mga mage na may iba't ibang elemento. Bumaba ang lane ng Trent. May pumutol sa mga baging at bumagsak si Bo sa lupa. Nagwala si Bo. Inakusahan niya siya na sinadya ito. Sabi niya, napansin daw niyan ang Trent pero hindi siya binalaan. Kung hindi, paano siya mananatiling kalmado sa ganoong sitwasyon? Hindi na tinagsiyan. Sinabihan niya itong itama ang kanyang mga paratang. Sabay nilang nakita ang Trent. Maging ang mga shield warrior ay nakaiwas dito. Pero siya, isang thief, hindi nagawa. Hindi niya talaga maintindihan kung paano nilaro ni Bo ang class na yon. Nang gatong pasige, sabi niya, nakakatawa raw na isisi sa iba ang sariling kakulangan sa galing. Sa lagay na ito, baka mas magaling pa ang isang kung sinong thief lang dyan sa tabi-tabi. Namula ang mukha ni Bo. Umawat silan at sinabihan siyang tumigil na. Sapat na ang pagpapahiya niya sa sarili. Nang marinig yon, hindi makapaniwala si Bo na sa kanila rin siya kumakampi. Pinutol niya ng usapan. Tama na ang satsat. Kailangan na nilang magpatuloy. Ang Trent Forest ay puno ng mga bitag na iniwan ng mga Dark Elf. Siya na mismo ang lilinis sa daan. At habang daan, maaaring manood at matuto si Bo kung paano maglaro ang isang tunay na thief. Nagpatuloy sila sa pag-abante habang siyan ang nangunguna. May biglang sumigaw ng babala, may bumabagsak na puno sa unahan. Agad na kumilos siyan, madali itong nailagan. Hindi siya bumagal. Isa pang bitag ang na-trigger, isang lambat ang bumabagsak mula sa itaas. Malinis na hiniwa ito niyan sa isang dalaw lang. Natulala si D. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang paglalaro niyan bilang thief. Tumango silan, humanga. Ang kanyang mga galaw ay matalas, epesyente. Nasa ibang level ang bilis niya sa pag-alis ng mga bitag. Suminghal si Bo, sinabing wala namang espesyal doon. Kaya niya rin daw gawin yon. Pagkatapos ay may naapakan siya. Gumuho ang lupa. Dire-diretso siyang nahulog sa isang hukay na may mga tulis. Sa isang segundo, akala niya ay patay na siya. Pero may kamay na humawak sa kanyang binti, hinila siya paakyat, at inihagis pabalik sa lupa. Tiningnan siya niyan at prangkang sinabi. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito kahinang thief. Sumagot ng pabalang si Bo, iginiit na nilaglag siya niyan. Maayos namang nakadaan siyan sa lugar na yon. Kaya paano siya nahulog? Agad siyang sinita ni Si, walang utang na loob. Kung hindi siya iniligtas niyan, patay na sana siya. Hindi nakipagtalo siyan. Sinabi lang niya ang katotohanan. Si Bo mismo ang pumasok sa bitag. Hindi naman siya tinulak ng kahit sino. Akala ba niya ay ligtas na agad ang lahat ng lugar na nilakaran niyan? Pagkatapos ay malamig niyang tinapos ang usapan. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na maglaro bilang isang wine thief. Na-offend si Bo at agad na hinamon siyan sa isang duelo. Sumugod siya na may balak pumatay. Ni hindi man lang umatras siyan. Nasalo niya ang talim sa pagitan ng kanyang mga daliri at mahinahong sinabi na masyadong boring ang 1-1. Kung gusto ni Bo, dapat siyang tumawag pa ng ilan. Kung hindi, hindi ito magiging interesante. Umawat silan at sinabihan silang tumigil. Ipinunto niya ang halata. Si Bo mismo ang umapak sa bitag, pero kaya niya ibinubunto ng galit. Idinagdag ni Chacha na siyan ang nagligtas sa kanya, pero siya pa rin ang sinisisi nito. Hindi niya inaasahan na ganoong klase siyang tao, ngunit tumanggi si Bo na umatras. Iginigiit niyang kasalanan niyan na sinadya siyang ilaglag. Nakita niyan ang bitag at hindi siya binalaan. Magkakampi sila, pero sa isang tagalabas sila pumanig. Sumingit si Boiled Water at sinabihan siyang tumigil. Walang ginawang masama siyan. Kung tutuusin, si Bo ang laging tumitira sa kanya, at kitang-kita iyon ng lahat. Biglang tumawa si Bo, pagkatapos ay hinamon siyan na patunayan ang sarili. Gusto niyang makita kung paano lilinisin niyan ang dungeon na ito. Pagkatapos niyon, umalis siya sa party. Mabilis na humingi ng paumanhin si Chacha kayan para sa nangyari. Binaliwala lang ito niyan. Sa totoo lang, mas mabuti nang wala ang isang tulad niya na humihila sa kanila pababa. Kasabay nito, may napagtanto siya. Kung gusto niyang magdungjon sa hinaharap, kakailanganin niyang bumuo ng sarili niyang team. Sabi nilan, maaari nilang pag-usapan iyon mamaya. Sa ngayon, kailangan nilang mag-focus sa paglilinis ng dungjon. Lumipas ang kalahating oras. Bumalik siyan pagkatapos mag-scout sa unahan ng naka-stealth. Sinabi niya sa kanila na ganap na harang ang daan sa unahan. 18 treants sa kabuuan. Nagbago ang ekspresyon nilan. Sobrang dami niyon. Hindi nila kayang harapin ang ganoong karami ng sabay-sabay, tiniyak niyan sa kanila. Hindi siya tanga para utusan silang labanan ang lahat ng 18 ng magkakasama. Pagkatapos ay tumalon siya sa isang sanga ng puno. Tiningnan siya ng iba naguguluhan. Inilabas niyan ang kanyang crossbow. Ipakikita na niya sa kanila kung ano talaga ang itsura ng God Tier na agro-pulling. Pinakawalan niya ang mga pana mula sa kanyang crossbow.
3 bolt ang sabay-sabay na lumipad, tumawid sa paligid sa iba't ibang direksyon. Natigilan ang party, nalilito. Inakala ng ilan na nadulas lang ang kamay niya. Kinabahan si Boiled Water, nag-aalala na baka maalerto nito ang lahat ng mga Trent at maubos sila. Tapos nagsalita siyan, kalmado at eksakto. Sinabihan niya si Boiled Water na harangan sa 2-8-2-8-8-2-1-2. Tumama ang mga palaso. Sabay-sabay na nag-react ang ilang Trent, -11 damage. Nanlaki ang mga mata nilan. Hindi ito basta-basta. Ang paggamit ng triple shot hand crossbow para tamaan ang 3 magkahiwalay na punto at kontrolin ang agro na ganito, isa itong teknike na narinig lang niya, halos parang alamat na. Lumingon siya kay Chacha, tulala. Saan niya ba nahanap ang lalaking to? 18 na Trent ang siksikang magkakasama, isang maling tama lang, at susugod ang buong grupo. Pero hindi lang perpektong ang gulo ang nahanap niyan, malinis niyang hinati ang kanilang agro. Ang ganitong level ng precision ay nangangailangan ng pambihirang paningin at kontrol. Kahit ang mga top-ranked na thief ay mahihirapang gawin ito. Bumulong siya na kung mayroon silang tulad niya noon, tataas ng hindi bababa sa 30% ang survival rate nila. Sa wakas, naintindihan ni Chacha. Hindi lang magaling ang lalaking to. Nasa ibang level siya. Samantala, sumugod ang mga Trent. Agad na nagbigay ng utos yan. Si Boiled Water ang haharap sa isa. Manatili lang matatag, panatilihin ang kanyang center of gravity, at hindi makakalusot ang Trent. Susunod ang lahat at pagtutuunan ng atake ang natitirang target. Kumilos ang team. Naghanda si Boiled Water at hinarangan ito. At tulad ng sinabi niyan, gumana nga. Sumigaw sila na kumapit lang siya. Tapos na sa panig nila. Papunta na sila. Sabay-sabay na nagcast ang mga mage. Nagliparan ang mga spell at naputol sa ere ang mga paparating na baging. Bumagsak ang mga Trent. Tapos may nahulog. Equipment, mage bronze grade na gauntlets. Natulala sila. Expert difficulty ito at 2 Trent pa lang ay may gear na agad. Noong nag-easy mode sila, ni isang drop wala silang nakita. Lumingon si Chacha kayan, manghang-mangha pa rin. Paano niya nagawa lahat ng ito? Nakakabaliw. Simple lang ang sinabi niyan. Tulad ng sinabi niya, dadalhin niya sila para maklear ang expert difficulty. Ngayon, kailangan lang nilang ulitin ang paraang ito at ubusin ang bawat Trent sa gubat. May isa pang palaso na lumipad. Tumama ito sa isang Trent. Umungol ito sa galit. Hindi tumigil siyan. Pinangunahan niya ang team pasulong, unti-unting nilusob ang donjon. Makalipas ang 20 minuto, nagpapahinga na ang team. Nakaupo sila sa isang bilog habang nakatambak sa gitna ang lahat ng loot. Sabi ng isa sa kanila, hindi niya inaasahan na ganito pala kaganda ang gantimpala sa expert difficulty. Isang grupo pa lang ng mga Trent ang nalilinis nila, pero ang dami ng equipment na nahulog. Habang abala sila, may gumalaw sa likuran nila. Naramdaman na ito niyan. Sinabi niya sa kanila na simula pa lang ito. Ang mga gantimpala sa expert grade na Trent Forest ay higit pa rito. Sinabihan niya silang magpahinga ng mabuti. Kapag tapos na sila, magpapatuloy sila sa pag-abante. Di nagtagal, nakarating sila sa isang sangandaan. Sinabi niya na pumunta sila sa kanluran. Kumunot ang noo nilan. Dead end ang kanluran. Dapat silangan ang punta nila. Pero sinabi lang niya na magtiwala siya sa kanya. Hindi niya hahayaang malugi ito. Ang hindi niya alam ay malalim na nakatago ang branching storyline na ito. Sa puntong ito ng laro, wala pang nakakatuklas nito sa conviction. Sumulong sila. Sa daan, nakarinig sila ng tunog ng plauta. Tumalas ang tingin niyan. Iyon ang hinahanap niya. Ang Trent Herder, si Enpat, isang matandang kilala bilang Guardian of the Forest. Noon, sa ilalim ng kanyang pangangalaga, mapayapang namumuhay ang mga tao at ang mga Trent. Pero may nagbago. May lumitaw na mga dark cultist. Nakalaya sa kontrol ang mga Trent at nagsimulang pumatay ng mga tao. Nagpasya ang Greenland Council na makialam at puksain ang Trent King. Iyon ang pangunahing storyline ng donjon. Napansin sila ng matanda at agad silang binalaan na umalis. Delikado ang lugar na ito. Papatayin ng mga Trent ang sinumang taong makita nila. At sa pagsapit ng gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalo pang lalakas ang kanilang kapangyarihan. Lumapit si Ian at binati siya. Sinabi niyang naparito sila para puksain ang mga Trent at magdala ng hustisya. Sumigaw si Ian Potts. Pinatigil niya sila. Ang mga dapat mamatay ay hindi ang mga Trent. Iyon ang mga masasamang nilalang na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sila ang nararapat sa parusa ng langit. Nanginginig sa galit ang kanyang boses. Yung mga Dark Elf na yon, ninakaw nila ang plauta ko at nagtago sa dilim, tinutuya ang lahat. Bumulong silan, gulat. Hidden storyline ba ito? Paano nahanap niyan ang nis na ito? Tinanong niya si Chacha kung sino ba talaga ang dinala niya. Walang maisagot si Chacha. Gulat na gulat din si T sa gilid. Kailan pa naging ganito kabaliw siyan? Kung hindi na-trigger ang quest na ito, hindi nila matatalo ang expert grade na Trent King. Kalmadong sumagot siyan. Sinabi niyang napansin na niya ang mga nilalang na iyon sa sandaling pumasok siya sa gubat. Nagdasal siya na linisin sila ng banal na liwanag. Nagningning ang mga mata ni Ian Pat. Nadarama pala sila ng adventure na ito. Mabilis siyang nagpaliwanag. 2 Dark Elf ang nagnakaw ng kanyang plauta. Iyon ang ugat ng lahat.
Kung wala ito, nagkagulo ang kagubatan. Inabutan niya siya ng isang espesyal na item, Dust of Appearance, 3 gamit, isang consumable na nagpapakita ng lahat ng nakatagong kalaban sa loob ng 30-yard radius sa loob ng 20 segundo. Sinabihan niya siya na hanapin sila, patayin, at bawiin ang kanyang plauta. Sa ganoong paraan lang matatalo ang Trent King. Pumayag siyan. Hawak ang item, sinabihan niya ang kanyang team na sumunod. Pagkatapos ay naghagis siya ng lubid sa gilid ng bangin at tumalon pababa. Mabilis na sumunod ang iba. Habang kumikilos sila, tinanong ni Lan kung alam niya talaga kung nasaan ang mga Dark Elf. Sabi niyan ay, dumaan sila sa isang makitid na siwang sa gilid ng bangin at pumasok sa isang lihim na daan. Tumuro siyan sa unahan. Nandoon na sila. Sa pagkakataong ito, kukulungin natin sila na parang pagong sa banga at pababagsakin silang dalawa. Tinanong ni Chacha kung paano niya nalaman na nandoon sila. Simpleng sumagot siyan. Sinusundan na nila tayo mula pa sa simula. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid. Wala. Pero ramdam na niyan na papalapit na sila. Ipinaliwanag niyan na sobrang maingat ang dalawang Dark Elf. Kung hindi natin sila tatapusin sa isang galaw, makakataka sila, at halos imposible na silang mahuli muli. Nanatiling nakatago ang mga elf, tahimik na sumusunod sa kanila, naghihintay, hanggang sa kumagat sila sa pain. Inihagis niyan ang Dust of Appearance. Agad na lumitaw ang mga nakatagong anyo. Nagpanik ang mga Dark Elf. Tumalikod sila at sinubukang tumakas. Pero nandoon na sina Boiled Water at Si, hinaharangan ang labasan. Walang pagpipilian ang mga elf. Sumalakay sila. Nanatili sa pwesto si Boiled Water at sinalag ang atake. Itinaas ni Si ang kanyang kamay, mabilis na nag-ipon ng apoy. Isang bola ng apoy ang pumailan lang. Direktang tinamaan nito ang isa sa mga Dark Elf. Sumugod si Lan at ang iba pa para sumuporta. Nagbigay ng utos siyan. Tapusin sila. Nasa katawan nila ang plauta. Hinarap niya ang isa sa kanila. Sumugod ang elf, kumikislap ang mga kuko. Pumasok siyan at gumanti, isang malinis na vital hit, -50. Pagkatapos ay sumunod si Lan, isang malinis na atake, at naputol ang braso ng elf. Bumagsak ang Dark Elf, patay. Bumuntong hininga siyan. Pinulot niya ang plauta. Dahil dito, magiging mas madali ang pag-clear sa Trent Forest. Ang plauta ni Ianpat ay maaaring gamitin ng sinumang level 0 pataas. Kapag ginamit, nagdudulot ito ng takot sa mga nilalang na Trent type. Binabawasan ang kanilang stats ng 50% habang dinadagdagan ang ng gumagamit ng 300. Gayunpaman, gumagana lamang ito sa loob ng Trent Forest Dungeon. Pagkatapos ay tinawag siya ni Chacha. May nahanap siyang iba, isang sulat. Nang pulutin ito niyan, isang bagong prompt ang lumitaw. Isang hidden branch quest. Ihatid ang lihim na sulat kay General Veritran at babalaan siya tungkol sa ganting atake ng tribong Drow. Tinanong niya kung ano ang nakasulat dito dahil hindi niya mabasa ng buong teksto. Sinabi niya na bahagi ito ng isang branching storyline. Kapag na-clear na nila ang Trent Forest, kailangan na lang nilang bumalik sa lungsod para ipasa ito. Nasabik ang lahat sa hindi inaasahang gantimpala. Ngayon ay mas lalo pa silang nasasabik na tapusin ang dungsyon. Ibinigay niya ng plauta kay Boiled Water dahil siya ang main tank ng team. Nagulat si Boiled Water. Tumalo ng kanyang ng plus 300. Dahil dito, hindi na gaanong nakakatakot ang harapin ang Trent King. Muli silang umalis. Hindi maitago ni Si ang kanyang paghanga. Noong pumasok sila sa gubat, may ilang miyembro pa ng team na nagdududa kay Yan, pero ngayon ay tuluyan nang nagbago ang kanilang saloobin. Nakaramdam siya ng pagmamalaki. Di nagtagal, naging magulo ang kabubatan. Sabay-sabay nilang nilabanan ang mga Trent. Sunod-sunod na bumagsak ang malalaking puno. Mula sa mga drop, nakakuha sila ng isang bronze grade round shield na may plus 0% defense. Ikinumpara ito ni Boiled Water sa kanyang lumang gamit. Mas maganda ito ng dihamak. Nilapitan nilan si Yan na may pakiusap. Alam niyang medyo sobra na dahil galing lahat ito sa kanyang pamumuno, pero tinanong niya kung maaari niyang bilhin ang kalasag. Gamit ito, kahit wala siyan, maaaring makayanan ng kanilang team na hamunin ang mga mas mataas na level ng dungeon. Sinabi niya na kailangan lang niya ng gamit para sa thief, at ang Featherfall Jewel mula sa Trent King. Ang lahat ng iba pa ay ibebenta lang din naman. Ang pagbebenta ay pagbebenta. Kaya kung kailangan nila, maaari nilang kunin. Taos-pusong nagpasalamat sila sa kanya. Humingi ng paumanhin si Chacha, sinabing nalugi siya dahil sa kanila. Pagkatapos ay nagpasalamat din siya. Bigla, may mga baging na sumulpot mula sa lupa. Bumitak ang lupa habang mas maraming baging ang sumugod pa itaas. Tumalim ang ekspresyon niyan. Binalaan niya sila. Dumating na ang boss. Lahat maghanda. Formasyon ngayon. Mga shield warrior sa harap. Sundin ang utos niya. Lumitaw ang Trent King. Level 4. Lord Grade. Higit 100,000 hit points. Umungol ito, isinusumpa ang mga tao sa pagsalakay sa teritoryo nito. At sumalakay ito. Makakapal na baging ang humagupit pasulong. Walang kahirap-hirap na yumuko siyan sa ilalim ng atake. Natigilan silan. Isang level 2 na thief. Ang pagharap sa isang level 4 na Lord Grade boss ng ganito kalinis, wala pa siyang nakitang ganito kailanman. Agad na nagbigay ng utos siyan. Si Boiled Water ang magtatank.
Manatili sa likod niya ang mga melee fighter. Bawal pumasok ang mga magic class sa loob ng 30 yarda mula sa boss. Naramdaman agad ni Boiled Water ang pressure. Napakataas ng depensa nito. Tinawag niya ng mga mage at saka nagbigay ng hudyat. Sabay-sabay na umatake. Sabay-sabay na pinakawalan ang mga spell ng iba't ibang elemento habang pinipigilan ni Boiled Water ang linya.